pa man din ang kapistahan ng mahal na birhen. Nagluksa ang buong bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ang kanilang simbahan kasi pinasok ng masasamang loob. Tinangay ang mga antigong kalis o kupita. Pati ang siborium na pinaglalagyan ng benditadong ostya, kinulimbat din. So yan, tinangay yung lahat ng laman, lahat. Po ang pag-uusapan value, medyo hindi gano siya, no? Sapagkat mga ordinaryo lang ito. Pero sa amin, ang pinakamahalaga ay yung consecrated host, no? Yung katawan ng ating Panginoon. Walang pinatawad ang mga magnanakaw. Sa pag-aakalang gawa sa mamahaling metal ang tabernakulo o yung pinagtataguan ng ostya, pati ito, binakbak. Ganyan yan, balot siya ng ganyan. No? So yung may design, may mga design yan. So yun ang sinira. Hindi man gawa sa purong ginto o pilak ang mga nawala. Ang tanda naman ng mga ito, hindi nalalayo sa mahigit 400 taong edad ng simbahan. Siguro mga 60,000 ang namin, ang estimate namin. Kasi yung isa kasi noon medyo matanda na Kumbaga may value na siya. Dahil dito, nagbaba ng kautusan ang obispo. Pansamantalang isinara ang mga pinto ng simbahan. Nagsagawa ng mga vigil. Binawasan ang mga pamisa at nagprosesyon ang mga mamamayan ng Kalumpit ng nakayapak. Meron ka muling binubuo sapagkat merong nasira na napakahalaga para sa amin. Dahil pa nito yung ginto Dahil pa nito yung pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Ito ang pagbabayad puri doon sa pagkawala ng ating Panginoon. Ultimo nga mga simbahan, hindi na sinasanto ng mga kawatan. Enero noong 2008, nung nakawin ang lalagyan ng ostya ng Christ the King Parish sa Quezon City. February 13, 2004 naman, nang looban ang San Agustin Church sa Maynila. Tanging ang katawan na lang ng Santo Niño ang natira. Tinangay ang ulo nito, pati na ang mga kamay na gawa sa ivory. May dalawang dahilan kung bakit nagkakaroon ng nakawan sa mga simbahan. Una ay yung purely economic reasons. Meron din mga documented cases na nagnanakaw ang mga tao due to religious fanaticism. Pero mukhang malabo pa matigil ang mga ganitong pagnanakaw. Lalo pat may mga tumatangkilik sa mga nakaw na gamit ng simbahan. Ang isa sa mga bagsakan ng mga nakulimbat, ang mga antique shop. Kaya naman ang mga may-ari ng antique shop, doble ingat sa pagbili ng kanilang mga ititinda. Pag dadali nila dito, hindi naman agad-agad bibilhin. Kasi syempre, kailangan titingnan muna namin. Gagawa kami ng deed of sale. Tsaka yung hihingi kami ng ID dun sa mismong nagbenta. Si Antonio, 4 na dekada na raw siyang kolektor at nagbibenta ng mga antigong santo. Nung bata pa kasi ako, doon namatay ng maaga yung father ko, marami siyang iniwan ng mga aklat tungkol sa mga European antiques. Naengganyo ako, iniisip ko hindi ko makamit yung mga European antiques, pero medyo kahawig sila. So, yung mga rebulto. Umabot na nga raw ng 500 ang kanyang koleksyon. Isa sa mga paborito ko ay ito. Nasa palagay ko ay lumang-luma. Gawa to sa Molabe. Nakikita mo namang parang halos naaagnas na It's priceless. Noong 1985, may nagbenta raw sa kanya ng antigong rebulto ni San Blas sa halagang 40,000. May kasama pang korona ng birhen. Mulat sa Paul, lagi kong sinasabi sa mga ahente. Kalaunan, nalaman niyang 2 taon na palang hinahanap ng Baclayon Church sa Bohol ang nasabing santo at korona. Kaya't agad niya itong isinauli sa tunay na may-ari.
na-touch ang mga tao. At least there was some sort of jubilation na nabalik. Kasi na sila, frustrated na sila sa ibang items na nawala before. Ayaw ko ng mga nakaw. Kahit pinakamagandang hiyas sa mundo, basta't mainit o nakaw, ayaw ko. Dito naman sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu, ang seguridad daw ng kanilang patron, pang VIP. Dahil sa tinatayang napakalaking halaga ng Santo Niño de Cebu, ilang beses na itong pinagtangkaang nakawin. Kaya ang mga Cebuano, pinagawan ito ng pedestal na bulletproof. Yung salamin, noon po ay binato, pero actually hindi yung mababasag yan. Mayroon na rin po nagbuhos ng gasolina dyan, wala rin po nangyari. Kasi nga po, we are protecting it. Ngunit ang ibang simbahan may naisip na naiibang solusyon. Ang mga rebulto sa simbahan ng St. James sa Paete sa Laguna, mukha lang daw antigo, pero reproduction na lang daw ang mga ito. Kaya minsan ginagawa ng replika sa pag-iingat na rin. Gawa nakita mo naman katulad na ang mga ulo ng gagaling Spain ay mga ivory. Mahigit isang dekada nang gumagawa ng repro o reproduction si Mang Nanding at Aling Alice. Hindi hamak daw na mas mura ito kumpara sa totoong antigong rebulto. Iba nga ang antik na dadamin, tunay na antik. Priceless yun eh. Habang tumatagal siyempre, iba ang presyo. Sa itong mga repro naman, depende na sa pagkakapaluma mo para gumanda presyo. May dalawang paraan daw ng pagpapaluma sa mga rebulto. Pwede itong ibaon sa putik para humalo ang katas ng kahoy sa lumad o putik na siyang nagbibigay ng tila luma nitong kulay. At ang paggamit ng secret mixture sa kanilang mga obra. Sinong magsasabing hindi antigo ang mga rebultong ito? Sa oras ng kagipitan, simbahan ang ating takbuhan, pati ba ang madaliang material na solusyon sa problema ng ilan sa atin, doon din kukunin. Kilalanin sana kung sino ang tunay na nakatira rito. Kung hindi, baka tuluyan kang masunog sa apoy ng impyerno. Sa mga panahong sinusubok ang ating pananampalataya, siya namang mga panahon na dapat natin itong pinagtitibay, kumapit lang ng mahigpit sa Kanya at malalagpasan din ang mga problema. Para po sa mga kwento sa likod ng aming mga balita, mag-log on po lamang sa www.kapusomojessicasoho.tv. Kung meron po naman kayong mga kwentong gustong ibahagi sa amin, mag-email sa kmjs@gmanetwork.com. Pwede nyo rin hong bisitahin ang aming Facebook account. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Mula po rito sa Iloilo, ako ang inyong kapuso, Kapuso Mo.